Hi everyone! So Karen Hickey here and nagkaroon na naman ng discussion sa group natin. And syempre, yung mga tao tinatag ako kasi gusto nila marinig yung side ko. Sinulat ko na siya actually para wala akong makalimutan. So marami kasing nakaka-affect if you want na maging tagumpay yung business mo sa nail industry natin. So kung gusto mong makilala ka, kung gusto mong marami ka maging client, I wrote some here. So, number 1, kailangan meron kang quality service para magkaroon ka ng loyal clients. Number 2, huwag ka matatakot sa competition. So, mas gawin mo pa yung mga competition na yun as motivation para mas gumanda yung service mo. Number 3, hindi naman spoon feeding ang pagtuturo for me. Kasi, effort nyo pa rin yung kailangan. So, bibigay namin sa inyo yung technique, pero iba pa rin kasi na kayo mismo na yung gagawa. So, pwedeng sinabi na namin sa'yo siya kung paano, pero iba pa rin yung way mo. Okay? Number 4, wag nyo laging sisisihin yung mga beginners. Kasi, dapat alam din nila kung kailan nila tataasan yung service nila. At syempre, nagsisimula pa lang sila, kaya mababa pa yung price nila. So, next is number 5, kailangan natin ma-educate yung mga clients natin. So, minsan, kaya mababa yung tingin sa mga nail technician kasi hindi natin na-educate yung mga clients kung ano ba talaga yung dapat, ano ba yung ginagawa natin. And that is mostly a nail technician's fault kasi mababa yung tingin nila sa'yo kasi mababa yung service na pinapakita mo sa kanila. Okay? Next is dapat mag-act ka ng professionally and then yung charge mo is professional also. Syempre, ito nga yung sinasabi nila na doon sa mga mabababang magbigay ng presyo when it comes to services, mababa rin yung klase ng service na binibigay nila. So, meron tayong parang low quality, meron tayong mga high quality. So, hindi porket mababa yung presyo mo, pangit yung gawa mo, hindi ganon. But, yung parang makikita ng mga tao is, mababa yung presyo nito, baka kasi ganito lang yung gamit niya, ganito lang yung effort niya, pangit yung lugar niya. So, meron tayong mentality na ganun. So, kaya, isa rin sa mga dapat natin malaman is dapat pag bago ka pa lang sa service, okay lang na ma-charge na mababa. Pero dapat alam mo kung kailan ka magtataas. Okay? Next is, lagi tayong nagrereklamo. So, napansin ko, laging nagrereklamo. So, imbis na gawin mo sa time mo is mag-improve ka, mag-practice ka, mag-training ka, ang ginagawa mo is nagrereklamo ka sa social media. Na ito yung problema ni ganito, ito yung ginawa ni ganito. So, I think para mas gumanda yung business mo, is mag-focus ka sa sarili mo kung paano mo may improve and paano ka gagaling and paano ka makikilala ng mga tao. Okay? Next is, ikaw kasi yung may hawak ng success mo. So, hindi natin pwedeng isisi sa iba, hindi natin pwedeng isisi sa clients, hindi natin pwedeng isisi sa mga beginners. Okay? So, maraming ways para matuto, maraming ways para lumakas yung business mo. So, nasa sa'yo yan eh. Hindi natin pwedeng isisi sa ibang tao. So, yun yung mga pag-uusapan natin. So, gagawin ko siyang parang mini-series na sa ano ba yung tingin ko dito. Kasi paulit-ulit na lang eh. It's been how many years tapos ito lagi yung napag-uusapan. Kasalanan ng mga beginners kung bakit mababa yung presyo ng mga services natin sa Pilipinas. So my answer is pwedeng yes, pwedeng no, pwedeng kasalanan mo kung bakit mababa yung service sa Pilipinas. Pwedeng kasalanan ng mga clients natin kung bakit mababa yung service sa Pilipinas. Okay? So iisa-isahin ko siya para ma-explain ko sa inyo kung ano yung sa tingin ko. So, point number 1 ko is yung quality service. So, if may quality services ka, yung clients mo babalik at babalik sa'yo. Hindi porket mataas yung presyo mo or mababa yung presyo mo, yun yung magiging reason ng pagbalik nila. Hindi. So, ang itatanong mo sa sarili mo kasi, anong klaseng experience ba yung binibigay mo sa clients mo? So, pleasant ba siya? Nagugustuhan ba siya ng mga clients mo? Kasi hindi lang naman yung skills natin yung importante, pati yung kabuuang experience nila sa'yo. So, as a nail technician, kahit sobrang ganda ng gawa mo, if bastos kang kausap, or hindi ka professional, or hindi malinis yung work area mo, mabaho, may mga kalat, may mga hindi natin alam kung ano, hindi na babalik yung clients mo. Kasi syempre gusto nila, professional yung service mo. Hindi bumabalik yung mga clients mo, wag natin agad isisi sa mga beginners. I-check mo muna. Yung overall experience ba nila sa'yo naging maganda? Paano mo sila trinato? Nakita mo bang parang comfortable sila doon sa mga ginagawa mo?
or parang tatakot sila. Okay? So, check your workspace. Malinis ba yung workspace mo? Friendly at welcoming ka ba? So, may impact kasi lahat yan sa pagbalik ng mga client sa'yo. So, kung maganda yung treatment mo sa kanila, magiging loyal clients mo sila. Mas babalik sila sa'yo. So, dadami din yung referrals mo. So, I think yung referrals kasi yung pinakamagandang way para mapadami mo yung client mo. So, word of mouth. Makikilala ka. Okay? So, kaya bago mo isipin kung paano muna mapadami yung clients mo, isipin mo muna yung mga clients na nagpapagawa na sa'yo. Okay ba yung treatment mo sa kanila? Okay? Ano ba yung ginagawa mo para bumalik sila sa'yo? Kasi aanhin mo yung madaming clients kung hindi naman sila bumabalik sa'yo. Okay? So, etong loyal clients mo, okay? Sila yung magdadala ng mga bagong customer sa'yo. Kaya ingatan mo sila. Okay? So, yun yung number 1 point natin. So, point number 2 naman tayo. So, point number 2 is huwag kayong matatakot sa competition. So, mas gawin mo pa siyang motivation. Okay? So, ang dami ng nail tech. Paano pa kaya tayo makakahanap ng clients natin? Eh, kahit yung mismong clients natin nagiging nail tech na. I think mali yung mindset na yan. So, hindi lang sa dami ng clients na determine yung success mo. Kung hindi, kung paano mo inaangat yung sarili mo, yung sarili mong skills, diba? Yung service mo, paano mo siya naiaangat compared doon sa rami ng mga nail tech na meron. Kapag may nakikita ka bang ibang nail techs na successful, naiinggit ka. So, dapat hindi ka naiinggit. Gamitin mo sila as motivation. Okay? Tanungin mo yung sarili mo, ano ba yung ginagawa nila na hindi ko ginagawa? Bakit ang dami nilang client? Baka mas magaling sila makitungo sa client kaysa sa akin? Malinis ba yung gawa nila? Very professional ba sila magtrabaho? So, instead of magiging jealous ka or instead na magselos ka, gamitin mo yung iba bilang guide para malaman mo kung ano yung pwede mong ma-improve sa service mo. Ano ba yung kulang sa mga service mo. So, hindi rin porket ibig sabihin na mas magaling na sila sa'yo. Wala ka ng chance dito sa nail industry. Lagi tayong may lugar para sa mga bago and magagaling na mga professional nail techs natin. So, ang tunay na competition mo kasi is yung sarili mo. Okay? So, tandaan mo, gawin mo silang motivation, gawin mo silang inspiration, gawin mo silang guide. Huwag negativity yung pinapalabas mo sa sarili mo. Gawin mong positive na, okay, ganito pala yung ginagawa niya. So, baka pwede ko tong magawa sa client ko. Hindi naman siya sa panggagaya, but magagawa mo siyang guide kung paano mo mapapastay yung mga clients mo. So, that is point number 2. Huwag ka matakot sa competition. So, gawin mo silang guide and motivation or inspiration. So, point number 3 ko. So, marami ditong magagalit, madaming magre-react. Pero, hindi spoon feeding ang pagtuturo. So, kailangan kasi ito. So, hindi porket binibigay mo kung ano yung mga products na ginagamit mo. Hindi porket tinuturo mo yung steps is nagsuspoon feed ka na. So, hindi mo naman hinahawakan yung kamay ng mga taong to habang gumagawa sila, 'di ba? So, minsan may mga nagsasabi na wag mo i-share yung knowledge, baka matuto yung iba, magiging competition pa sila. So, if ako naman, kahit anong ituro ko sa'yo, kung hindi mo siya pinapractice at ine-execute ng maayos, hindi ka pa rin magiging kasing galing ng iba or hindi ka pa rin magiging super galing. So, pwede ngang alam mo lahat ng steps, alam mo lahat ng procedures, alam mo lahat ng gamit nila, pero hindi mo naman to na-practice. Okay? Hindi mo naman siya nagagawa ng maayos. So, para saan pa? Okay? So, knowledge is powerful. So, if nandito ka sa NAP ng matagal na alam mo yung goal namin sa NAP is para mapadami yung knowledge natin sa nail industry dito sa Pilipinas. So, lahat naman ng knowledge na to, available na siya online. 'Di ba? Pwede kang mag-research, pwede kang manood ng mga videos, pwedeng mag-self-learn ka, 'di ba? Ganon. So, if may mga nagtuturo sa inyo, mas maganda if mas maging thankful pa kayo kaysa magalit kayo na, bakit kasi niya kinala to? So, hindi na ako yung magiging magaling dito. Huwag ganun yung mentality. Try nyo iangat lahat ng mga nail technicians dito sa Pilipinas para maging mataas din yung standard ng nail industry natin. Okay? So, knowledge is powerful nga, sabi ko kanina, pero yung execution natin is the true secret
kung paano mo siya gamitin. Kung paano mo gamitin yung knowledge na yun. Okay? So, hindi sapat kasi na alam mo kung paano siya gawin. Kailangan sanayin mo din yung kamay mo kasi, kunwari, kayang-kaya ko mag-paint. Hindi porke tinuro ko sa'yo kung paano yung techniques, magaling ka na agad. Kailangan mo pa rin siyang practicein. Okay? Kahit ilang tutorials panoorin mo, kahit ilang tao magturo sa'yo, pag hindi ka nagpa-practice, hindi mo siya magagawa. Okay? So, wag ka rin matakot mag-share ng knowledge mo. Hindi naman magagaranti na gagaling agad yung ibang tao. So, wag ka rin umasa sa lahat ng tinuturo ng iba. So, mag-effort ka din sa pag-aaral, mag-effort ka din sa pagre-research, at mag-effort ka sa pagpa-practice. Okay? So, another thing na gusto ko lang sabihin is be an inspiration. So, wag ka maging madamot. Okay? Kasi, if hindi nila sa'yo makuha yung knowledge na kailangan nila, makukuha naman nila yan sa iba. And, I think it's better na magtulungan lahat kaysa magdamutan. Okay? Pag lahat ng tao magaling na, edi mas magiging friendly competition. Kasi, mas kaya mo pang i-improve yung sarili mo. Paano ka mas magiging better dun sa mga magagaling na. Okay? So, I think, ang pinaka-lesson dito is be humble. Be humble. Wag mong isipin na ikaw na pinakamagaling sa lahat. Always remember na may matututunan ka sa ibang tao at may matututunan sila sa'yo. So, just be helpful and be understanding. Okay? Kasi hindi naman tayo lahat nagsimulang magaling na. Ikaw mismo, I know, nag-research ka. Ikaw mismo, nag-training ka. Okay? So, yung knowledge na yun, 'di ba? Kinuha mo rin naman siya sa iba. Hindi agad na, okay, 100% alam ko na lahat ng gagawin ko. So, be humble. Wag niyong awayin yung mga nagtatanong. So, may gusto lang pala akong i-add. Nakalimutan ko siya i-add kanina. So, sa nail industry, especially in Nail Artist Philippines, may malaki tayong strong sense of community. Maraming gustong tumulong sa'yo. Maraming mag-go out of their way to help you. So, kaya I'm very, very thankful for Nail Artist Philippines. So, andito yung mga friends natin or yung mga members natin na magbibigay ng advice, magbibigay ng tutorials or videos for you. Yun yung isa sa mga pinakamagagandang bagay na nagagawa ng NAP. Kasi dito sa NAP, nagtutulungan tayo para mag-grow yung isa't isa. However, as much as pumapayag kami na mag-ask kayo ng help, so we will always help you. We will be here to support you. But kailangan tandaan nyo rin na importante rin na kailangan mag-step up ka rin sa sarili mo and know when to stop asking. Okay? So, marami dito nagsha-share ng mga technique nila. Maraming nagre-recommend ng mga products. Maraming nagbibigay sa inyo ng feedback. And maraming nagbibigay ng mga tutorial. Which is, naiintindihan natin. Pinaghirapan nila yan malaman. Inaral talaga nila yan or nag-training sila. Pero meron tayong fine line between asking for guidance and also expecting na everything will be handed out to you. So, let's just know na let's not be entitled. No one owes you anything. No one will owe you a step-to-step guide kung paano nila talaga ginagawa. So they can share their experiences and the tips and also the procedures. Pero don't expect them na to go out of their way pa to make a step-by-step instructional video for you because you ask. Or a personal coaching session. Okay? So, yung iba nang hingi pa ng video call. So, I do not encourage that kind of attitude sa NAP. Because if you are struggling, mas maganda pa rin to help guidance from the educators. Marami kayong pwedeng pag-enrollan. So, mas maganda if mag-enroll kayo. If kailangan mo ng ganong level of guidance, mas maganda is maghahanap ka na talaga ng mentors mo. Sa totoong educators ka na talaga pupunta. Kasi, i-dedicate nila yung time nila and effort nila para matulungan ka talaga mag-grow. So, hindi mo siya hihingiin doon sa mga members natin. So, let's not be too entitled. Okay? Hindi maganda maging entitled. Okay? So, yung success sa industry natin is a mix of learning from others and also putting the effort yourself. So, kailangan magkaroon ka rin ng, sa sarili mo, ng parang ikaw mismo yung gagawa ng paraan para matuto ka. So,
kunin mo yung mga advice na binigay nila sa'yo, itry mo yung mga products na nirecommend nila sa'yo, mag-attend ka ng mga workshop, mag-practice ka, manood ka ng mga videos. Hindi magagaling yung mga nail tech natin ngayon dahil naghanap sila ng isang tao na para tumulong sa kanila. But, nag-work hard sila, nagkamali sila, and also nag-push forward sila. Okay? So, for me, okay lang mag-ask ng help if kailangan mo siya talaga. Okay lang na manghingi ng instructions or product recommendations. But you also have to understand that you have to respect the time and effort of those willing to help you. Okay? Take responsibility of your own growth. Hindi yan nakukuha sa ibang tao. Okay? Keep learning, keep practicing, check mo yung progress mo. Okay? So, NAP will always be here to support you. NAP will always be here to help you grow. But nasa iyo pa rin. Yung investment mo sa sarili mo yung pinaka-importante. And don't be too entitled. Kasi gusto ko lang siya i-add kasi I saw some people na parang they force people. Nasa choice ng mga nail tech na to kung gusto nila ibigay sa'yo yung step by step nila. Choice nila if gusto nilang i-recommend yung mga products na gamit nila. Choice nila itago yung mga products na yun kung ayaw nila i-share nila yun sa'yo. Hindi sila madamot. Okay? Inaral nila yun, humanap sila ng ways para matutunan yun. So, if ayaw nila i-share, choice nila yun. And meron din naman tayong mga tao dito na willing to share, which is really, really great dito sa ating, dito sa NAP family. So, a lot of people will be willing to help you. A lot of people will try to help you. So, I think, maganda yung nabuo nating samahan dito sa Nail Artist Philippines. Everyone is encouraging each other. Walang pahiyaan. Walang masasamang salita. Minsan nagkakaroon, pero we make sure that we, remove those, binubura namin sila or sinastop namin yung comments if ever ganun yung nangyari. So, may thing, yung gusto ko lang naman i-add is do not be too entitled. Or don't be entitled. Okay? Make sure na nag-e-effort ka din. Make sure you thank the people who help you. Make sure na you try to learn from what they tell you and hindi ka matigas yung ulo. Okay? If hindi ka nag-agree, always be respectful. Okay? Pwede kayong mag-debate kung gusto nyo. As long as it's educational. As long as maayos yung pag-uusap nyo. So, yun lang naman yung lagi kong ginagawa. If ever nakikita nyo may mga binibreak ako na nag-uusap. I'm very protective with our members. If meron dyan bastos magsalita, kino-call out ko agad yan. Sinasabi ko, you can always say it the nice way. You can always say it in a nice way. Hindi pwedeng bastusan dito. Okay? So, wala tayong ganon. So, ang goal lang natin always dito sa Nail Artist Philippines is to respect each other. Help each other grow. If ayaw nyo mag-share, that is on you. If gusto mo mag-share, that is on you. Pwede kayong mag-share, pwede kayong magtago. Nasa iyo po yan. Pero dapat, if ikayo yung naghahanap ng taong tutulong sa inyo, please, huwag kayo maging entitled. Kung ayaw nila i-share, huwag nyo silang pilitin. Kung gusto nilang i-share, edi maging thankful ka. Hindi lahat ng bagay ibibigay sa'yo dahil gusto mo. Hindi na tayo bata. So, okay? Naintindihan ba natin yun? So, gusto ko lang siyang i-add. So, speaking of respeto nga, okay? Another thing na kailangan nating tandaan is you have to act professional. Okay? Para makapag-charge ka din ng professionally. So, maraming mga nail technicians ang gustong tratuhin sila na bilang professional. Pero hindi naman sila nag-act like na professional. So, kung gusto mong respetuhin ka, kailangan mong umako ng respeto sa sarili mong trabaho. So, pag pinag-usapan natin yung professionalism, ang ibig sabihin nito is number 1, tinitignan natin dyan yung punctuality. So, pag sinabi natin punctuality, late ka ba lagi sa mga appointments mo? Or pinag-aantay mo ba sila? Or hindi ka marunong mag-value ng time ng iba? Okay? Number 2, yung linis. So, we have cleanliness. So, malinis ba yung workspace mo? Organized ba yung workspace mo? Wala ba dyan mga gumagapang na kung ano-ano? Okay? So, lahat ba ng tools mo na-disinfect mo at na-sterilize mo ng maayos? Okay? Number 3 is your consistency. Hindi pa bago-bago yung quality ng work mo.
So, baka mamaya kahapon ang ganda ng gawa mo, tas ngayon tinamad ka, pangit na yung work mo. Kaya sometimes kailangan din in between nagbe-break kayo. Hindi kayo na-overwork kasi minsan nakaka-apekto rin yun dun sa quality ng work nyo. Matuto kayong ayusin yung schedule nyo na, okay, after ng ganito kadaming clients, pagod na ako, kaya kailangan may break time ako. And then, resume tayo ng next client natin. And then, communication is also important. So, hindi lang porket, magpapagawa sa iyo yung client, hayaan mo na sila. Dapat marunong ka makipag-usap ng maayos sa mga clients. So, ito rin yung isa sa mga napapansin ko na lagi naging problema. Minsan kasi may mga issues sa atin yung mga clients natin. So, kunwari may natanggal or nagkaroon ng problema dun sa extensions, yung iba galit na agad, yung iba very defensive na agad. So, imbis na gawa nyo ng paraan kung paano maayos, inaway nyo na agad yung client nyo. So, hindi talaga sila babalik sa'yo pag ganun kang klase ng tao. So, mas maganda kasi is mas maging professional ka. So, mas madali ka kakatiwalaan ng mga clients mo. At pag nagtiwala sila sa'yo, nandiyan na yung loyalty nila. Hindi na nila questionin yung prices mo. Okay? Alam nila yung worth ng service mo. Okay? So, yun nga, katulad nga nung iba nakikita ko na kunwari natanggal yung, kunwari may natanggal, sisisihin agad nila sa client, binabad mo yung kamay mo, kinutkot mo yan, no? Ganyan. So, hindi agad ganon. Always ask the client first what happened in a nice way. Hindi tayo laging defensive. And para hindi kayo magka-problema, dapat lagi kayo may nakalagay na policy. Doon sa policy nyo, nakalagay doon lahat ng rules ninyo kung may warranty. Kasi yung ibang mga client, ini-expect nila yung nail extensions, pang 2 months yan. Hindi. So, kailangan maintindihan na ng mga clients natin na ang nail extensions is 3 weeks to 5 weeks lang. Okay? Pag nakatagal na yun ng 3 weeks, okay na yan. Kasi nagkakaroon na yan ng nail growth. So, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, dapat ma-educate well din sila. Pero, as a professional nga, dapat nakalagay na rin yung mga policies mo na naiintindihan nila. Hindi yung bigla-bigla ka na lang nagkakaroon ng mga added prices. Hindi yung bigla-bigla ka na lang nag-charge ng extra nang hindi nila alam. So, ito rin yung isa sa mga reasons kung bakit nagkakaproblema yung mga nail tech natin and yung mga clients nila. Is kasi, pag nagpagawa na yung client nyo, hindi nyo sila sinasabihan ng mga add-on charges. Hindi pwedeng ganon. Before kayo gumawa sa client nyo, i-explain nyo na sa kanila lahat ng charges. Okay, explain mo, ito yung pinapagawa mo, ito yung magiging charge natin, ito yung final price niya. If magpapalagay ka ng add-on, then meron tayong additional price. Okay? Huwag din kayo masyadong mag-overprice. So, sometimes, diba, ang ginagawa natin is, kunwari lang ha, chrome, additional 100 or 200 per set. Or freehand painting 200 per nail. So, minsan, maging mabait naman kayo dun sa client nyo. If lahat naman lalagyan nyo, i-charge nyo siya by set. Huwag nyo na siyang i-charge by nail. So, pwede kayong magbigay ng konting discount. Okay? Lalo na if pare-parehas lang naman yung gagawin nyo. Or madaling bagay lang naman yung gagawin nyo. Like, for example, madali lang mag-chrome, diba? Madali lang mag-marble. So, if ganun, hindi nyo naman siya kailangan i-charge per nail. Or, magbigay kayo ng discount. Okay, so for example, ang charge nyo per nail is 100 to 200 pesos. Pwede nyo gawin na additional, kunwari, 400 or 500 pesos na siya for the whole set. Okay. Minsan, intindihin nyo rin yung mga clients nyo. If madali lang naman sa inyong gawin, kayang-kaya nyo ibigay sa kanila ng mababa yung presyo. Mas maganda pa rin is nagiging masaya yung client nyo sa inyo. Okay, do not overcharge. And huwag kayong magdagdag ng mga services na hindi yun naman nilagay or ginawa kasi hindi naiintindihan ng mga client nyo yun. Always be honest, okay? So, maging honest tayo sa mga clients natin. Next, so, another thing na napapansin ko is lagi nating sinisisi yung mga beginners. So, hindi natin pwedeng isisi sa beginners lahat ng problema. Pero sometimes, as a beginner, kailangan alam mo rin kung kailan mo tataasan yung presyo mo. So, madalas, marami ako nababasa na nagrereklamo na, ang daming bagong nail tech na sobrang baba maningil. Paano tayo kikita niyan? Okay? Pero isipin mo, nung nagsisimula ka pa lang, mura din ba yung singil mo? Or offer ka na agad ng mga libo-libo para sa mga nail extensions. So, normal naman dun sa mga beginners na magpresyo ng mababa dahil wala pa silang confidence, wala pa silang masyadong experience, wala pa silang masyadong clients. Okay? Ayan. So, ang mahalaga kasi is
habang tumatagal sila sa industry na to, natututo din sila na i-value yung skills at oras nila. So, if ikaw ay beginner, tapos 1 year ka na or 2 years ka na, hindi ka na dapat beginner. Okay? I-value mo na yung skill mo tsaka yung oras mo. So, kapag ilang taon ka na nag-work as a nail technician, dapat mag-adjust ka na ng presyo mo. If hindi ka pa nag-a-adjust ng presyo mo at naka 1 year ka na or 2 years ka na dito sa industry natin, yun na yung nagiging problema. Okay? Kasi pag hindi mo tinaasan yung rate mo, ikaw pa rin yung talo. Hindi ka nag-costing, hindi mo na-value yung time and effort mo. So, if isa ka dito sa mga beginner na to, so, hindi ka pa ding beginner pa rin hanggang, pag 1 year or 2 years, tas beginner ka pa rin, hindi ka pa rin magaling, baka kailangan mo na talaga mag-training, or kailangan mo na talaga mag-extra effort. Kasi ang 1 year matagal na training na yan. Dapat at least maganda na at pulido na yung gawa mo. Okay? So, sa halip na awayin natin yung mga beginners, diba, yung iba pinabash nyo, yung iba inaaway nyo, yung iba kinokomentan nyo ng masama. So, I think, imbis na awayin nyo sila, mas maganda is tulungan nyo sila. So, let's educate people. Tulungan nyo silang maintindihan yung tunay na value ng work nila. Kasi kapag lahat na tayo nagpresyo ng tama, edi mas magiging mataas na yung presyo doon sa industry natin. Mas magiging respetado na tayo. So, hindi kasi nakakatulong yung parang inaaway nyo sila eh. Kasi sila, wala naman kayong magagawa kung 200, 300 yung gusto nilang ipresyo dun sa service nila eh. Kasi sila naman yung nalulugi eh. Pero, I think mas maganda is, ano ba mas magandang maririnig mo? Kasalanan mo kasi kung bakit ang baba ng mga presyo ng mga services ngayon. Kasi, beginner ka pa lang, tapos ang baba mo mag-charge eh. Or, pwede mong sabihin sa kanila na, okay, sige, 200 yung charge mo ngayon, pero pag marunong ka na, konti-konti mo na siyang itaas kasi nalulugi ka sa 200 na yan. There is always a right way to say things. Okay? May mga bagay tayo na pwede natin i-explain ng maayos nang hindi nakikipag-away. Kasi madalas, ang unang nakikita kong reaction, pag may nakita sila, ang baba naman ang price mo. Ikaw nagpapababa ng industriya dito sa, na ikaw nagpapababa ng nail industry dito sa Pilipinas, mga ganon. So, yung reaction ko dyan, so wag natin laging sisihin yung beginners. Instead, itulungan natin sila. Mag-motivate tayo ng ibang tao, ng mga kapwa natin, para mas maging mataas pa yung presyo nila. Mas maintindihan nila kung bakit kailangan nila itaas yung presyo nila, kaysa lahat inaaway natin. Okay? So, another thing is, hindi lang naman tayo yung kailangan na nag-educate sa sarili natin. We also need to educate our clients. Okay? Ikaw din makakapagsabi dun sa client mo kung ano yung worth mo. Okay? Kasi pag hinahayaan mo sila na mababa yung tingin nila sa'yo, edi magiging mababa lang talaga yung service value mo. Okay? So, maraming mga clients din hindi nakakaintindi ng mga value ng mga services natin. So, bakit? Kasi, maraming mga nail technician yung hindi nag-educate sa mga clients nila. Okay? So, kung ikaw mismo, hindi mo maipaliwanag sa kanila yung value ng work mo, paano nila maiintindihan yung value ng work mo? Paano nila i-respect yung value ng work mo kung ikaw mismo hindi mo masabi sa kanila kung bakit ganito yung presyo mo? Or kung bakit ganito na, bakit ka nagtaas, bakit ganito na yung value ng work mo? If hindi mo sa kanila kayang i-explain yun, paano nila maiintindihan? So, always educate your client. So, sabihin mo sa kanila na, okay, ganito yung ginawa ko, kaya nagtaas ako ng presyo, or ito yung rate ko, kasi tignan mo naman yung mga gawa ko, very pulido, very malinis, nag-training ako, ito yung skills ko. So, if may mga clients kasi na nagre-reklamo sa presyo, huwag kayo agad ma-offend. Okay, i-explain mo sa kanila kung bakit ganun yung presyo mo. Kasi hindi nila naiintindihan yan eh. Hindi nila naiintindihan na mahalaga yung hygiene. So, may binabayaran tayo na pang-disinfect, pang-sterilize ng mga tools natin. Bakit dapat tayo gumagamit ng mga high-quality products? Explain mo sa kanila kung bakit ito yung products na gamit mo. Okay, i-compare mo siya dun sa mga ibang products na, okay, ito pala yung ginamit sa yung product before. So, huwag ka makipag-away agad. Doon ka na lang sa cheap na nail technicians mo before. Doon ka na lang magpagawa kasi cheap ka naman. Don't do that.
Okay? So, explain mo sa kanila, okay, ito pala yung gamit ng nail tech mo dati. So, sa akin kasi, ito yung gamit ko. Ito yung safer na product na gamit ko. Mas high quality product yung gamit ko. Tapos, nag-training ako. Ito yung skills ko. Ganon. Hindi yung galit ka na agad na, ay, ano tong client na to? Very, very cheap. Ganyan. Tapos, explain mo sa kanila yung importance ng work mo na, okay, nag-aral kasi ako ng ganito, naaral ko yung proper shaping, tignan mo yung gawa nito, sa gawa ko, magkaiba talaga kami ng style, magkaiba kami ng standard, so kaya mas mataas yung service ko compared sa kanya, dun sa kino-compare sa'yo, okay? So, pag naintindihan ng client mo kung bakit worth it yung bayad nila sa'yo, hindi na magrereklamo yan, hindi na sila magtatawad or maghahanap ng mas mura. If nakita nila na worth it yung service mo at mapakita mo sa kanilang worth it yung service mo, edi hindi kayo magkakaproblema. So, the clients will treat you the way you allow them to treat you. Okay? Kung hinahayaan mong maliitin ka nila, kung hinahayaan mong babaan mo yung presyo mo dahil sinabi nila, then mawawalan ng worth yung trabaho mo. Okay? Hindi ka nila i-respect kung hindi mo kayang bigyan ng respect yung sarili mo at hindi mo sa kanila masabi kung bakit kailangan ganito yung respetong natatanggap mo or kung bakit ganito yung presyo ng service mo. Okay? Yung mga clients natin, may karapatan yan magtanong. Okay? So, yung iba, hindi tayo afford, alam natin yon. Yung iba, afford tayo, pero syempre naninigurado sila. Okay, hindi porket hindi pumayag na magpagawa sa'yo yung client is cheap na sila or hindi na nila kayo afford. Okay? Minsan, sine-check din nila kung ano yung mga products na gamit nyo, kung ano yung mga ways na ginagawa nyo. At kailangan nyo itong ma-explain ng maayos. So, yung iba nagtatanong pa lang yan. Okay? Pwedeng umabot ng 3 months, 4 months, 5 months, 6 months bago sila magpagawa sa inyo. Kasi sa kanila, hindi rin naman biro yung pera. At hindi rin biro yung damage na mangyayari sa kuko nila if ever nagkaroon ng problema. Okay? So, hindi porket nag-inquire sa inyo, magpapagawa na agad yan. So, there should be a respect between you and your client. So, kailangan nire-respeto mo yung client mo and kailangan matuto silang respetuhin ka din. And re-respetuhin ka lang nila if respeto ka. Unless masama talaga yung ugali nila. So, may mga ganong tao talaga. So, yun. And lastly, stop na tayo sa pagrereklamo natin. So, let's just try to focus on ourselves, on our own growth. Walang may hawak ng future mo kung hindi ikaw. So, wag mo isisa sa iba kung bakit hindi ka successful. So, hindi kasalanan ng competitions, ng clients, or ng mga beginners kung bakit wala kang client. Hindi nila hawak yung pag-iisip ng mga clients natin at ng mga ibang clients natin. So, ikaw mismo yung may hawak ng sarili mong success. So, imbis na magreklamo ka, isipin mo, ano bang pwede mong may improve sa sarili mo? Okay? So, may bago ba akong natutunan ngayong buwan na pwede kong gawing promotion? May bago ba akong natutunan na pwede kong pakita sa mga clients ko na, okay, nag-aral ako ng ganito, nag-improve ako sa ganito, mas magaling na yung gawa ko? Paano mo mapapaganda yung service na binibigay mo sa clients mo? So, yung customer service mo, respectful ka ba? Inaway mo ba yung client mo before? Kaya mo bang mas maging professional? So, kapag lagi ka naghahanap ng way kasi kung paano ka gumaling or kung paano ka aangat ka talaga. So, lagi dapat nandyan yung positivity. Okay? Sa dulo kasi, ang pinaka-importanting competition na lalabanan mo is the competition within yourself. Okay? So, mas magaling na ba ako today kaysa sa kahapon? Mas nakapag-improve na ba ako today? Or hinayaan ko lang yung kahapon na masayang? Parang ganon. So, marami tayong ways para maging successful ka dito sa nail industry. Pero lahat yan, nagsisimula yan sa'yo. Okay? Tamang mindset dapat. Always be positive. Hindi natin pinapahalagahan yung mga toxicity and negativity. Hindi tayo dapat nag-stay dyan. Hindi tayo naniniwala sa mga fake news. Hindi tayo naniniwala sa mga taong puro negative lang yung lumalabas sa bibig nila. Wala kasing shortcut when it comes to success. Okay? So, kailangan meron tayong effort, kailangan may professionalism tayo, and ang pinaka-sinasabi ko sa lahat ng mga estudyantes, sa lahat ng mga students ko, is continuous learning.
Okay? Kailangan lagi tayong nag-aaral. So, pag nagka-class nga ako, sinasabi ko lagi sa start pa lang, is kailangan may mutual respect kami sa isa't isa. Treat me as an equal because I will also learn from you. So, sometimes kasi, hindi porket ikaw yung educator, ikaw na yung pinakamagaling sa lahat. You also learn from your students. Okay? Kasi hindi naman 100% na knowledge yung meron ka. So, syempre, mas malaki yung knowledge mo when it comes to the techniques, to the application, and everything. Pero, you will still learn something from your students. Hindi porket ikaw na yung teacher, ikaw lang yung masusunod, ikaw lang yung magaling. You learn from everybody. So, kailangan ganun yung mindset natin na hindi ako yung pinakamagaling. Alam kong hindi ako yung pinakamagaling. Alam kong may matututunan ako sa iba. So, kahit sa beginner, may matututunan pa rin kayo dyan. So, the mistakes that happen, may matututunan kayo sa mistakes na yon. Okay? Sa mga posts and experiences, may matututunan kayo dyan. Sa mga questions ng mga tao, may matututunan kayo dyan. So, always look out for knowledge. Marami yan. Continuous learning lang tayo lagi. Okay? So, huwag kayong matatakot sa competition. Huwag kayong magtatago ng knowledge. Huwag niyong sisihin sa iba yung mga struggles nyo. Maging professional kayo at lagi kayong mag-improve everyday. So, ipakita mo sa mga clients mo yung tunay na value ng mga trabaho mo. Okay? So, kapag ginawa mo yung mga yun, I'm pretty sure maiaangat mo yung sarili mo and makakatulong ka paangatin yung standards ng services natin dito sa Pilipinas. So, ikaw pa rin ang makakapag-decide kung pipiliin ka ng mga clients mo. So, if sa tingin mo na binigay mo na lahat pero wala pa rin clients na pumupunta sa'yo, ask other people. Maybe meron kang hindi napapansin na mali na ginagawa mo. Okay? Kailangan mo mag-effort sa advertisement. Kailangan mo mag-effort na ipakilala pa yung sarili mo. So, pwedeng sobrang galing mo na, ginawa mo na lahat, maganda yung place mo. Pero kung hindi mo naman nabibenta yung sarili mo in a way na, ganito yung mga works ko, hindi ka talaga pupuntahan ng clients. So, ang haba ng sinabi ko for today, pero ang pinaka-lesson lang kasi talaga natin dito, yung 7 na sinabi ko, 7 ba yun? Yun. Tsaka, always value your effort, always value your work, always value your time, and kayo mismo, wag laging isisi sa iba. Okay? Isipin nyo na lang yung sarili nyo. Hindi laging puro sisi sa ibang tao. Okay? Nasa iyo pa rin yun kung ikaw yung pipiliin ng mga clients. Maybe because of your professionalism, maybe because of your positivity, maybe because of your skill. Okay? Pero hindi natin pwedeng isisi sa lahat lagi, sa iba lagi, yung problema. Okay? Baka may problema sa sarili natin kung bakit hindi tayo napupuntahan ng mga clients na to. Okay? So, that is my take on this issue. Napakahaba ng sinabi ko, pero sana naintindihan nyo siya kasi it's very important din naman. So, sa NAP kasi, nung ginawa naman yung NAP, kami ng dalawa ni Shylie, ang plan kasi namin talaga is NAP is for knowledge and education. Plano namin na makakapagbigay tayo ng knowledge sa nail industry para umangat yung nail industry natin. And so far, okay naman siya. Marami naman tayong mga natutulungan, madaming natututo. Yung iba tahimik lang, pero alam ko marami silang knowledge na nakukuha from NAP. So, I'm also very thankful for that group and the support I've been receiving from the people in our group. So, yun. So, hindi naman mawawala yung mga bashers natin, hindi mawawala yung mga gumagawa ng fake news, hindi mawawala yung mga galit or hindi natin alam kung bakit sila galit, yun. But always remember to stay positive and focus on yourself. Always choose positivity instead of negativity. Lumayo tayo sa mga toxic people para mas maging maganda yung buhay natin. Mas maiangat natin yung trabaho natin and mas makilala tayo ng mga tao as a human being na worth it. Okay? So, again, value your time, value your work, value your effort, at huwag kayo mag-give up. Kayang-kaya nyo yan. So, if wala kayong client ngayon, try to understand kung ano yung mga sinabi ko kanina. Maybe that will help you. Okay? So, bye-bye!